Hello mga kababayan. Kasama niyo naman po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating video talakayan at video analysis. Sa oras na ito, bibigyan po natin ng pananaw at pagpapahayag itong kontrobersya na nakakasangkot na naman ang isa na namang tulfo, si Bendalo, Sylvester Erwin Bendalo Tulfo. At hindi po ito masyadong napansin sapagkat medyo nagkaroon ng media management. Subalit ngayon po ay kumakalat na sa social media na tumanggap pala ng 120 million pesos mula sa mga kontraktor na maanumaliyang nasasangkot sa flood control at mga pangungulimbat na proyekto kagaya ng magkakapatid na tinuturo po na si Eric at Edvic Yap sa pamamagitan po ng ACT-CIS party list na lumalabas negosyo ng mga Tulfo brothers, lalo na ni Erwin Tulfo at nila Rapi Tulfo itong ACT-CIS party list. At kagaya din po ni Martin Tambaloslos, negosyo din po nila ng kanyang asawa at ng kanyang anak ang Tingog party list. Ganon din po kay Saldico, ang Ako Bicol at marami pa na mga gumagamit nitong sistema ng party list. Pati ang mga komunistang terorista na grupo ng CPP, NPA, NDF at ang hilaw na komunista, yung Akbayan, nakikinabang at ginagamit na negosyo o panghuhut-hutan ng pera mula sa gobyerno itong party list na ito. So itong si Erwin Tulfo, si Bendalo, ay kung makaasta kagaya ng kapatid niyang si Rapi Tulfo, akala mo ang galing-galing at mga righteous crusaders, no? Makatarungan na tagapagtanggol ng mamamayan. Pero sa pagsambulat ng flood control na iskandalo, si Bendalo tahimik. At pati po itong si Idol Rafi. Pati po ang hindi natapos at na uwi na lang na parang tubig at bula na nawala ang PCSO investigation. Siyempre, hindi na natin itatapik pa dito sa video analysis yung pagkakasangkot ng kanyang pangalan na ang nag-booking mismo at nagkumpirma ang kapatid nilang Simon Botangero Tulfo tungkol sa 250 pesos ang tip para sa bembang. Bembang talaga. Hindi sana issue yan kung pribadong mga tao sila. Pero sila ay public officials, mga senador, issue talaga yan. At dapat yan punahin sapagkat yan po ay violations ng Code of Conduct and Ethical Standards for Government Officials. Ibig sabihin po, malinaw na may mga paglabag sa batas ang ginawang pagsambulat ng iskandalo na ito na kinasasangkutan na naman ng magkakapatid na Tulfo. Bakit po isang malaking issue na dapat maibulgar ang pagkakadawit ni Erwin Bendalo Tulfo dito sa mga anomalya ng flood control at infrastructure projects na nasasangkot sa iskandalo ng korupsyon at pangungulimbat at pandarambong. Kagaya nitong ACT-CIS na mga personalidad, itong si Congressman Eric Yap na nasa Benguet na ngayon at itong Edvic Yap, no, na ngayon ay pinaorderan ng Anti-Money Laundering Council at ng Korte na ma-freeze order ang kanilang mga accounts at mga ari-arian at pati na mga negosyo sa construction. At malinaw na ito po ay may conflict of interest talaga kay Rapi Tulfo dahil hindi niya po ito, kay Erwin Bendalo Tulfo, hindi niya ito inihayag at kusang loob na nagboluntaryo na may ganun pala siyang involvement sa mga flood control or kontraktor na may flood control anomalies na nag-donate ng campaign sa kanya ng pundo. Sapagkat si Erwin Bendalo Tulfo ay Vice Chairperson ng Committee on Blue Ribbon. Ito po ang nag-iimbestiga sa mga contractors, DPWH, at iba pang mga nasasangkot sa mga katiwalian at anomalya na pilit na ginagawang chapsuy at pansit canton ni Ping Lacson at ni Tota Soto, syempre sapagkat ang kanilang interes ilihis
at tabunan ang issue ng pagiging mastermind ni Marcos Jr. at nila Martin Romualdez. Kaya sakay to the max itong si Erwin Tulfo tungkol sa mayroon palang donation sa kanyang kampanya ang ngayon ay pinapaimbestigahan na at pinapagawa na ng case build-up na magkakapatid na Eric at Edvic Yap ng ACT-CIS at ng mga grupo ng contractors. Mantakin nyo ang kanilang aviation asset sa mga eroplano, helicopter, mga nasa 25 million lang 3 years ago. Ngayon, umaabot na ito sa mahigit po sa mga 5 billion pesos ang kanilang assets. So that is a very meteoric, no? Sumirit ng malaki at nagbibigay ng pagkakaduda sa mga taong bayan bakit nagkaroon ka ng mga assets ng mahigit 5 billion pesos mula lang sa 25 billion para lamang dito sa aviation, mga eroplano po ito at mga helicopters na pinaparentahan at pinaparkilahan po nila. Hindi pa kasama dito ang mga assets ng kanilang mga ari-arian at mga pundong lumaki bigla ng sobra sa 10 beses nang sila po ay masangkot dito sa mga infrastrukturang proyekto na ngayon ay nabubulgar, mayroong bahid ng korupsyon at pandarambong. Donor po itong si Eric Yap at Edvic Yap na nagkakaroon sila ng kaugnayan nila Rapi Tulfo at Erwin Tulfo sa pamamagitan nitong negosyo nila na party list na ACT-CIS. Kaya bakit hindi nagpapaliwanag itong si Erwin Bendalo sapagkat malinaw na ito ay isang anomalous situation. Siya po ay Vice Chairperson ng Committee on Senate Blue Ribbon Committee on or the Blue Ribbon Committee na makapangyarihan at mayroon pong otoridad na mag-imbestiga tungkol sa katiwalian. Parang ito po ang ombudsman ng Senado, ang Senate Blue Ribbon Committee. O bakit siyang Vice Chairperson dyan? Hindi po niya voluntarily binanggit na mayroon siyang interest na nasasangkot siya sa mga usapin at issues patungkol sa mga maanomaliyang personalidad na mayroong kaugnayan sa mga flood control projects at iba pang mga anomalous and corruption-induced projects. Kagaya nitong lumabas na balita sa media at ngayon ay pinapakalat na sa social media ang pagkakasangkot ni Erwin Bendalo, Sylvester Tulfo sa mga donations at mga pera na nagmula sa mga sindikato na contractors. At ito nga, mismo si Marcos Jr. na ang nag-identify na ito pong magkakapatid na Eric at Edvic Yap at ang kanilang mga negosyo ay pina-case build-up na for a possible filing of cases on plunder, corruption, and other related crimes pertaining to graft and corruption as well as plunder. Yun, major issue po yan Mas malaki yan na issue kung ikukumpara pa doon sa 250,000 tip for Bembang allegedly na ino-offer ni Rapi Tulfo na kinumpirma at binulgar ng kanilang kapatid na si Mon Tulfo. Mabuti na lang pinuna sila at nag-criticize sa kanila itong kanilang isa pang kapatid na si Ben Tulfo. Ayan. Pangalawang punto natin dito kay Erwin Bendalo Tulfo. Kung bakit kailangan po itong punahin. Mayroon na pong mga anomalya sa pagkakaroon ng poder ni Erwin Tulfo sa gobyerno. Kahit na siya nang inappoint pa ni Marcos doon sa DSWD bago siya napunta bilang kongresista replacement doon sa ACT-CIS at naging kabarkada niya sila Tambaluslos at Sandro Marcos at sila Saldico, nasasangkot po ito siya sa tinatawag na visa and US passport fraud. Piniki niyang pangalan niya doon at mga impormasyon. Kaya nga tinatawag siya minsan na si Erwin Sylvester Tulfo. Dahil nga nag-apply ito at nakakuha ng US passport, ng US citizenship,
gamit po ang anomalya at questionableng mga impormasyon. At siya na mismo ang voluntaryong nag-surrender nito sa US Embassy dito sa Pilipinas. Subalit wala tayong update kung bakit hindi siya kinasuhan ng passport fraudulent actions, which are criminal actions in as far as US immigration laws are concerned. Hindi pa po natin alam kung ano ang batayan kung bakit hindi naibubunyag ang investigasyon o posibleng pagkaso sa kanya ng US authorities ng US government. At pangalawa, pinayagan siya ng COMELEC na makatakbo at maging kandidato kahit pa na mayroon siyang 2 conviction with finality sa Korte Suprema doon sa kasong sa libel. And ito po ay bawal na kumandidato ka o maging bahagi ng public office sapagkat yan po ay crime of moral turpitude. 2 counts of libel with finality of conviction at the Supreme Court. Pinalusot din ni George Sindicato Garcia itong si Sylvester Bendalo Tulfo Erwin. Yan po, makikita natin ang pattern ng pagkakasangkot ni Erwin Sylvester Bendalo Tulfo sa mga questionabling bagay na iniikutan ng batas. They are skirting the law, no? He is skirting the law, no? Iniikutan at pinapatentero niya ang batas. Kaya siya nakakalusot dahil hindi po ito naibubulgar, hindi na po puna. Seryoso po yung US passport, US visa fraud. Krimen po yan at dahil dyan, kailangan na imbestigahan ito sa Senado. Kaya nga siya umalis o pinaalis ni Marcos doon sa pagka-DSWD Secretary sapagkat sasambulat kay Marcos na nag-appoint siya ng isang questionableng personalidad na may koneksyon sa foreign passport, US citizenship at fraudulent circumstances ang pagka-avail niya o pagkakaroon niya ng mga US passport or US visa na ito, mga kababayan. Similarly, ganyan din po ang iskandalo na kinasasangkutan ni the Maltese passport holder Gibo Teodoro, no? Defense Secretary pa naman. Ibinaon lang ito sa banig ng mga pagtatabon-tabon sa issue at sapagkat na-overtake na ng mga iskandalo ng krimen sa pandarambong at pangungurakot na sumabog na rin sa pagmumuka ni Marcos Jr. Pangatlong punto, maliban na ito ay question of ethics and professional conduct, question po ito ng propensity ni Erwin Sylvester Bendalo na ikutan at patinteruhan ang batas. Ito po ay usapin na rin ng delikadesa na kung may mga senador na kagaya po nito magkapatid na Tulfo na kaya nilang ikutan at ipatintero ang batas at kaya nilang i-bend ang law, ika nga, no? Para sa kanilang kapakinabangan, aba, kawawa po ang taong bayan kung may ganyang uri ng mga senador na iniikutan nila ang batas, binubutas nila ang batas, at binabaliktad at binabaluktot ang batas para sa kanilang personal na kapakinabangan. Kaya natin pinupuna ang pagpasimple-simplihan, ang pagtahi-tahimikan ni Erwin Sylvester Bendalo Tulfo hinggil po dito sa 120 million pesos na naibubulgar ngayon na tumanggap siya mula dito sa mga contractors na nasasangkot at pinapabigyan na ngayon ng utos ng case build-up at pinapakansila na nga ang kanilang mga accounts, no? Pinapa-freeze order na ito sapagkat mayroon pong prima facie o basic of evidence na sila ay sangkot sa pangungulimbat ng mga pundo ng bayan at mga proyekto na pinagkakitaan subalit hindi po napakinabangan at hindi po na-deliver sa taong bayan. Itong Eric Yap at Edvic Yap. Bakit po mahalaga yan? Sapagkat hindi, uulitin ko, there is no instance na nag-voluntary ng impormasyon na i-share at aminin ni Erwin Bendalo Sylvester Tulfo na siya ay mayroong ugnayan sa mga contractors at mga contractors kagaya po ni Eric Yap at lumalabas na nakinabang siya ng todo-todo. Napakalaki po ng amount na 120 million pesos. Yun lang ang diniklara. Ano ang ugnayan nila? At siya pa naman ang Vice
chairperson ng committee na nag-iimbestiga nito. A powerful committee like an ombudsman inside Senate. Itong Senate Blue Ribbon Committee. Kaya marapat lamang na i-demand ng taong bayan ito sa kanya. At dapat nga ito ay maimbestigahan sa Ethics Committee kasama ng kapatid niya. Bakit nila iniikutan palagi ang batas? Bakit po nila nakakayang i-bend o balokdutin ang batas ayon sa mga pangyayari at ayon sa mga karanasan na nakikita ng mga mamamayan. And then they are going to present themselves as if sila ang mga knight in shining armor na tagapagtanggol ng mamamayan. Hindi naman pala totoo. Kalukuhan lang ang packaging nila ng pagiging Tulfo Crusaders nila. Ayan. Sa huling bahagi po ng ating punto dito, bagamat si Chis Escudero ay nasasangkot din po dito sa flood control contractors and other issues related sa pagtanggap ng ilang insertions SOP, si Chis Escudero nagpailalim ng sarili niya sa investigasyon sa COMELEC at ganon din po sa Senado. Hindi po siya nagtangkang mag-stonewalling. Pag sinabi pong stonewalling, binabakuran mo at pinagtatakpan ng sarili mo upang hindi ka abutin ng pananagutan at pag-imbestiga. Si Erwin Tulfo po hindi niya ginawa ito na magbuluntary ng impormasyon, magboluntaryo siyang mag-submit for ethical standards and ethics of Committee on Ethics review sa Senado sa kanyang mga ginagawa. Patay malisya siya, no? Kung sa mga termino, kunwa-kunwarian ang PEG. Diskarte niya, nagkukunwari na inosente siya. Pero these are serious, scandalous, anomalous circumstances involving a senator of a republic. Maliban pa doon sa dalawang binanggit ko, na nasasangkot din ito si Erwin Bendalo Sylvester Tulfo doon sa US visa, US passport, fraudulent activities. Hindi lang po naibulgar bakit hindi siya hinabol ng criminal investigation and prosecution ng US government. Well, that is subject for another question. At ganon din po, pinalusot siya ng COMELEC ni George Sindicato Comelec Garcia dito sa pagkakakandidato niya in spite of the very glaring reality na bawal po siya na maging kandidato o maging bahagi ng public office to run in public dahil mayroon siyang violation sa krimen na may epekto ng moral turpitude. Itong 2 counts of conviction sa libel niya, a criminal case with finality sa Supreme Court. Ang conviction na yan. Pero binaliwala ng COMELEC. At ang pangatlo ito ngayon, ang pagkakasangkot niya dito sa 120 million pesos campaign fund donation na nanggaling sa mga sindikato na involved sa anomalya ng mga infrastructure at ngayon nga pinagkakaroon na ng case build-up for criminal prosecution. Ano ang kanyang kaugnayan sa mga sindikatong itinuturo na ito, no less than named and identified by Marcos Jr. to be involved dito sa mga maanomalya, pinagkakitaan at ginawang sindikato na mga projects sa infrastructure. Itong magkapatid na Eric Yap at Edvic Yap na konektado sa CIS at konektado din kay Tulfo Brothers, kay Erwin Bendalo Tulfo at kay Rapi 250 Tip Tulfo. 250 2 pips. So, we call on the leadership of the Senate to do the investigation on ethics and to discipline and make it public na may pananagutan. Ang dapat managot kay senador pa kung ang pinag-uusapan po ay ang paglabag sa batas at sa mga patakaran at mga sukatan ng isang tama at matuwid na opisyal ng gobyerno kagaya po ng the Code of Professional Conduct and Ethical Standards for government officials and even po sa pagiging senador. Pero wala tayong naririnig na anumang mga seryoso at makatarungang hakbang mula sa pamunuan ng Senado, kaya nga tinatawag na Tuta Soto. No, hindi Tito Soto, hindi Tuta Soto. Sapagkat extension ng maruming
ala sindikato na pagpapatakbo ng gobyerno ang ginagawa ni Tota Soto sa Senado. Kasabwat niya itong si Ping Lacson na puro pagtatabon-tabon at pagtatakip sa karumaldumal na iskandalo ng pangungulimbat at pandarambong na ginawa sa Kabanang Bayan sa pamumuno ni Marcos at ni Romualdez bilang mga mastermind. Ito din ba ang pagtrato na dapat gawin, na poprotektahan at hindi imbestigahan? Itong si Erwin Bendalo, Sylvester Tulfo, sa kanyang pagkakasangkot sa mga personalidad to the point na tumanggap pa siya ng campaign donation dito sa mga itinuturo ngayon at ginagawa na ng case build-up ng mga nangungulimbat na mga contractors sa Kabanang Bayan. Kagaya po ng pagkakabanggit dito nila Edvic at Eric Yap na barkadang dikit, sanggang dikit ni Tulfo, kagaya din ng pagiging sanggang dikit ni Tulfo, ni Erwin Tulfo, kay Sandro Marcos at kay Martin Tambaluslos nung nandun pa siya sa House of Representatives. Kaya nga siya ang mga palusot nila noon sa AKAP, AX, ay mga palusot na ginawang diskarte sa panunuhol sa tinatawag na PI, yung People's Initiative nila na ginastusan ng 27 billion pesos mula sa pundo ng bayan. Inabuso din nila yon. Mga pananagutan pa yan ni Sylvester Bendalo Tulfo na ngayon, nalusutan niya, naikutan niya, he was able to skirt around the law. And yan po ay mali kung kaya tayo pumupuna. Mga kababayan, huwag pong kalimutan subaybayan at tangkilikin po ang ating Ka Eric Celis YouTube channel. Subscribe, like, promote, and pindutin ang notification bell. I-share and promote ang ating mga videos, mga kababayan. And also, abangan nyo pag may live stream si Ka Eric, usually 9:30 ng gabi, Philippine Standard Time, Monday to Sunday, basta walang meetings o conflict of schedule, ginagawa po ni Ka Eric ang live stream natin. Maraming salamat sa gustong tumulong po sa advocacy movement ni Ka Eric at ng mga grupo natin, People's Movement Bangon Sambayanan. Ang ating GCash line ay 0916-308-7710. Uulitin ko lang po, 0916-308-7710, GCash line and line of support. Rohilda Celis ang name. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Wala mang ibang magmamahal nito. Tayo pa rin mga Pilipino ang magmamahal ng bansa natin. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, mabuhay. Bye for now.